Okay, okay. Okay, let us praise and thank God. Ayan, dapat niya pinapalakpakan yan. Yung pinakamalakas na malakas sa palakpak na may kasamang sigaw. Ibigay mo na, here we go. Ayan, aba, may humirit pa. Ayan, so once again, great evening, great afternoon, and great morning, everyone. Dapat yan, minsan pa yung pinakamalakas, talagang malakas sa palakpak. Yan na may kasamang hiyawan at sigawan. There we go. Yan. At sa oras nito, sumasa niyo po ang programang hatid sa atin ng STGN or Spread the Good News. At yan po yung ating FB page. At ako pong yung makasama ngayong gabing ito sa ating pong program. Be a blessing, spread the good news na pinanguna ng inyong abang lingkod, ang magandang lalaki ng kaunti, sa umaga, sa tanghali, sa hapon at gabi. Akalain mo yan? Yan, so sa oras na ito, you're welcome sa ating pong programang ito. At syempre, para po sa inyong kaalaman, ang ating pong program is every Sunday from 8 to 9 in the evening. Kaya kapag Sunday na, STGN na, which simply means spread the good news. Tayong lahat ay tinawag upang magbahagi, no, ng mabuting balita. Good news only, wag yung pangit, di ba? Kasi papangit ka rin. Pagka pangit, ang iyong binalita, ibinahagi, papangit ka rin. Yan, no? Okay, kaya clap muna tayo dyan. Yan. Para tayo nasa concert nito, no? Wow! Grabe. Ayan, no? I like it, I love it, I want some more. Ayan, so nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat 2 weeks medyo nawala po tayo sa ating program dahil marami po tayong mga commitment o inasikaso. Pero mahalaga dyan ay yung, sabi nga, ang mahalaga dyan ay importante. Diba? Basta ang mahalaga importante. Ayan, so huwag na po tayo magpaligoy-ligoy pa. Tayo po dumako sa panalangin sapagkat napakalaki ng ating paniniwala, na kung talagang totoo at kung talagang iwalay tayo sa Diyos, no, ay wala tayong magagawa. Kaya tayo po, brothers and sisters, lumapit sa Panginoon, no, mga ka-blessing, mga ka-STG. Tayo po dumulog sa Panginoon at sa oras na ito, hayaan natin na sumaatin ang karunungan na nanggagaling sa Panginoon at nang sa gayon, ang programang ito ay maging mabiyaya, no? Ang programang ito ay maging pagpapala, no? in all walks of life, no? Sino man sila, ano man sila, and most especially sa mga nanonood ngayong gabing ito, nawang Diyos po ay magdagdag ng pagpapala sa buhay nating lahat. Ang maraming pinakamakapangyarihan sa lahat, sa oras na ito, Father God, we give you praise, we give you glory for all the things that you have given unto us. At sa mga biyaya pang patuloy niyo pinagkakalob sa amin. May your name be blessed and may your name be glorified. Yan mo nga po sa pamagitan ng programang ito ay mahayag ang kadakilaan. Naniniwala kami, Panginoon, as you said in your word in Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Naniniwala kami, may disenyo ka sa aming buhay. Sa inyo pong partikular na pagtawag sa aming buhay, may layunin kayo. At nawa, Panginoon, anuman pong inuukit mong yan, para po sa aming buhay ay patuloy na mangyari at maganap. Katulad po ng sinasabi ng nabugtong na anak, aming Panginoon Kristo, let your will be done. At sa buhay namin, Panginoon, nawa ang kalooban mong laging maganap upang patuloy ka namin mabigyan ng luwalhati. At maging sa programang ito, once again, as we pray, as we come before your mighty presence, again and again, as we pray, we do allow the Holy Spirit to take charge, to take fully control as our Master Evangelist. Sa inyo pong programang ito, gamit nyo lamang pong inyong lingkod. Kaya Lord, let your mighty hands be upon to each, no, in each and every one of us, most especially those who are watching this live program, Panginoon, na patungkol sa iyo. And all this we ask through Christ our Lord, in Jesus' name, at ang lahat ay magsabi ng malakas at malaking Amen. At dapat yan pinapalakpakan niya. Yung pinakamalakas, talagang malakas sa palakpak. Coach Ed, ibigay mo na. Here we go. At syempre sa ating pagkapatuloy, shoutout muna tayo dyan. Sister Beth Marquez from Marilao City, Bulacan. Shoutout po sa inyo. Ay mega shoutout sa inyo. At syempre nandyan rin po Sister Alona. Yan, Borabien. So, Nobleta. Super thanks po for watching, guys, everyone, sa ating mga kapatiran sa Panginoon. At syempre, andyan na rin po yung ating super friends, Sister Shirley Guanzon, at syempre, including, sinasama rin natin, insert, ating din pong super friends, si Sister Nora
Mansano. At nandiyan na rin po, no, ang ating kapamarangal ng salita ng Diyos, si Brother Jasper Garcia. Dapat dyan pinapalakpakan yan. Yan. So sa ating pagpapatuloy, dyan lamang po kayo. Dito naman ako sapagkat hindi po tayo magkakasya. At syempre, shoutout na rin po kay Sister Nancy. Yan. Valenzuela. Yan. Okay, Valenzuela. Yan, natakpan yung apelyido. Yun na yun. Ayan, so dapat yan pinapalakpakan yan. Okay, at sa ating pagpapatulong, anong pagpapatulong? Ano yan? Operation tulong? Ayan, okay. At sa ating pagpapatuloy, yan, liliwanagin mo, Coach Ed. Aray, Diyos ko. Amen. Okay. Ayan, at sa oras na ito, awitin natin ang theme song ng ating program. Be a blessing, spread the good news. Yeah. Blessed is he who comes. The name, the Lord. Yes, be a blessing. Spread the good news. Good news only. Yeah. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is he who comes, yes, in the name of the Lord, who bring good news. Sing it once again. Blessed is he who comes, yes, in the name of the Lord. Yes, blessed is he who comes, yeah, in the name of the Lord, who bring good news. Be a blessing, oh, be a blessing, yeah. Let's be a blessing. Spread the good news. Tayo pinagpala upang maging pagkapala sa iba. Tayo pinagpala, pinagkatiwalaan sa pamagitan ng mabuting balita. So share it, spread it, glorify God. In the name of Jesus. Yes, blessed is he who comes, yes, in the name of the Lord. Blessed is he who comes, in the name of the Lord, who bring good news. Sabi nga po sa ating theme song, be a blessing, yeah. Be a blessing, whoa. Be a blessing. Spread the good news. Sing it again. Be a blessing, whoa. Be a blessing, yeah. Be a blessing. Spread the good news. Let's be a blessing, whoa. Be a blessing, yeah. Be a blessing. Spread the good news. Spread the good news.
yan, dapat yan, pinapalakpakan yan. At mas maganda yung kung pinakamalakas, talagang malakas sa palakpak na may kasamang sigaw, ibigay mo na. Ayan, at may humihirit pa. I like it, I love it, I want some more. Iyon, no? At sa ating pong pagpapatuloy, yan, tayo po idadako ngayon. Yan. Pero, siyempre, special, yan, mega shoutout muna dyan sa ating pong minamahal na kumpare, yan, si Bishop Anthony, yan, Cartagena, Ibasan, dapat yan pinapalakpakan yan. At yan, mega shoutout din po, yan, happy watching, yan, sa atin din pong si Sister Nanay Cathy Bragais, dapat yan pinapalakpakan yan. At sa ating pagpapatuloy, our gospel is taken from the gospel according to St. Luke chapter 21 verse 26 to 27. And our episode for tonight was entitled Fear Not. So to speak, huwag kang matakot. So ito po napakaganda ang atin pong pagnilay-nilayan sapagkat sa atin pong buhay-buhay, most especially brothers and sisters, no, ang nangyari po lalong-lalo na currently, no, sapagkat may mga behavior yung panahon paligid natin na kung mapapansin natin ay hindi normal, di ba? No, may mga pagkakataon na napaka-araw, biglang uulan, di po ba? Biglang maliwanag tapos didilim. So hindi natin ma-predict, di ba? Yung mga pangyayari sa paligid. Kaya related po ito sa atin pong talakayan ngayong gabing ito sa ating episode na pinamagatang Fear Not. So going to Luke chapter 21 verse 26 to 27, sabi sa lib, as you're listening, shoutout din po kay Sister Gina Aguila Arabe, dapat siyang pinapalakpakan yan. So super thanks po for watching everyone. Ang Diyos po magdagdag ng pagpapala sa inyo. And it says like this, sabi po sa nib sa New International Version as I read, yan. And it says like this, yan. Sure listening. Okay, medyo, yan, ayusin ko lang po yung aking mic. Test mic, 1, 2, 1, 2, yan. Okay, sapagkat napakahalaga na klaro yung ating, okay, yung sound. And it says like this, sabi dito, people will faint from error. Or from error, talagang may error nga. People will faint from terror, apprehensive of what is coming on the world. For the heavenly bodies will be shaken. And in verse 27, it says like this, at that time, they will see the Son of Man coming, sabi dito, the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. At sa wikang sariling atin, ganito po ang pagkasabi sabi sa ASND, which simply means ang salita ng Diyos. As I read, ang mga tao ay himatayin sa takot dahil sa pag-iisip. So, medyo siguro nagkakaroon na po kayo ng meron ng makikita nating pahapyaw. So, brothers and sisters, no, meron ng hint or pahiwatig. Ang mga tao ay himatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga kapahamakang darating. Saan? Sa sanlibutan. Sapagkat mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit. And in verse 27, as we go over, sa panahon ngayon, makikita nila na ang anak ng taong, sabi rito, no, sa panahon iyon makikita nila ang anak ng taong dumarating na nasa alapaap at may kapangyarihan at dakilang karangalan. So mga kapatid, yan po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Praise and thank God. So fear not. Our episode for tonight was entitled Fear Not. And time check is brought to you by the STGN, which simply means be a blessing, spread the good news. And ayan, okay. So nakasinda rin po Sister Gloria Halok or Hilok, dapat siya pinapalakpakan yan. So salamat po sa inyong panonood. So sa ating pagpapatuloy, our episode was entitled Fear Not. So to speak, wag matakot. So titignan natin ang ilang mga bagay-bagay, brothers and sisters, for us, no? Fear not. So the question is, no, ito yung bibigyan natin dito ng pansin, wag tayong matakot. At ang tanong po ay paano? So sa ating pagpapatuloy, makinig po kayo at dito lamang ako at tayo niyo po kung ako po ay makapagbahagi ng salita ng Diyos.
Sa ating magpatuloy, nawa ang Diyos po'y magdagdag ng pagpapala sa mensaheng ating mapapakinggan ngayong gabing ito sa kanyang kasimplihan. Now, ang sabi dito, in the Bible, fear is often described as a negative emotion that can lead to sin. So, ang pagkatakot ay hindi basta-basta. So, hindi siya minamaliit, hindi siya brothers and sisters, kumbaga, di ba? Hindi pinapagwalang bahala. Sapagkat, in addition to that, sabi rito, no, ulitin ko po, in the Bible, fear is often described as a negative emotion that can lead to sin, addiction, and other destructive consequences. Sa madalit sabi, sa Biblia, ang takot ay madalas inilalarawan bilang isang negatibong emosyon. So, negatibo. Hindi positive, kundi negative. So, hindi magandang dulot. At ang sabi rito, no, negatibong emosyon na maaring humantong sa kasalanan. Kaya maganda ito, no, natingnan natin. At ang sabi niya rito, no, humantong sa kasalanan, pagkagumon. So in other words, yung ginamit kasi sa salitang pagkagumon, kumbaga addiction eh. So minsan, alam nyo mga kapatid, di ba? Kapag tayo po sobrang natatakot, parang ang tulad mo, parang kang bangag, di ba? Di ba? Parang kang paranoid, parang kang addict. Amen? Kaya ito ay sinasabi dito, no? Maaring ito po humantong sa kasalanan, pagkagumon, at iba pang mapanirang kahinatnan. Kaya, di ba kung titignan natin, there is what we call destructive fear. At and the other one is the positive fear. So, iba naman yung sinasabi ng kawikaan, no? Na kung saan ang sabi doon, if I stand correctly, di ba? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Iba naman pagkatakot yun kaysa yung binabanggit dito. Yun yung pagkatakot na naglalapit sa atin sa Diyos. Yun yung pagkatakot na kung saan, di ba? Nalulugod tayo na lalong sumunod sa kalooban ng Diyos. Now, ang sabi rito, in other words, when we talk about yung salitang fear, it simply means a sign of unbelief. So kapag binabanggit natin yung salitang pagkatakot, brothers and sisters, na hindi patungkol sa Panginoon, ito po isang tanda ng kawalan ng pananampalataya. And mind you, balik tayo sa sinasabi ko kanina, ang sabi rito, that someone, no, fear can be a sign that someone, it is a sign of unbelief. Brothers and sisters, fear can be a sign that someone doesn't believe God's promise or that God's loves them. So to speak, ang sabi rito, no, yung pong pagkatakot ay isang tanda ng kawalan ng pananampalataya. Ang takot din ay maaring maging tanda ng isang tao ay hindi naniniwala sa mga pangako ng Diyos. So, kapag tayo pala nagkakaroon ng pagkatakot, nawawalan tayo ng paniniwala sa Diyos, sa kanyang pati sa kanyang mga pangako. At including that, so mawawala din dito yung pagtingin natin, no? Yung katotohanan na dapat tinitingnan natin na mahal tayo ng Diyos. Kasi minsan pag sa sobrang takot natin, di ba, nakakalimutan na natin ng Diyos. At minsan para bagang sinasabi natin, wala na nagmamahal sa atin, walang Diyos. Pero hindi po totoo yun. And brothers and sisters, to simplify this message, ang tanong is, fear not. No? Ang message natin is fear not. The question is how. So kung sinasabi sa atin ng Biblia, sa pangunguna ng Panginoong Kristo na huwag tayong matakot, ang tanong is papaano? Ano yung dapat natin gawin to handle the crisis like fear? So first things first, number one, now yung salitang takot, no? Yung letter F, E, A, and R, diyan natin kukunin yung sagot. No? Let's get the answer how on its acrostic word from the word fear. Now, first things first, number one, no? Fear not. Paano? Huwag kang matakot. Ano yung dapat natin gawin? Brothers and sisters, to handle that, number one, letter F, focus on good news. So para ma-overcome natin ang takot, kinakailangan tayo po ay tumuon sa good news. No? Focus on good news or good news only. Sa ating pagkapatuloy, sabi dito is this, the gospel is the good news. So tandaan natin ha, pagka sinasabi natin ibanghelyo, laging mabuti ang dulot niyan. Diba? Yan yung pag narinig mo, diba? Magno-normal yung blood pressure mo, diba? Lalakas ka, lulusog ka, kung may karamdaman ka, gagaling ka. Hindi katulad ng pangit na balita, manlulupay-pay ka, ma-high blood ka, papangit mo ka mo. Pero Diyos ko. Diba?
Ayan, di ba? Yung balita ngayon kasi, di ba? Pagka hindi good news, ewan ko pa. So mga kapatid, sabi rito, no, sa ating pagpapatuloy, the gospel is good news, is the good news. Yan, shoutout din po kay Sister Mary Ann, yan, Demetera, at siyempre Sister Dang Rabino, dyan sa Laguna Masbate, yan si Sister Mary Ann Sanabotas, at siyempre, shoutout din po sa ating kako-choir, yan. Yan, yung ating dating kasama rin sa pag-awit. Yan, Sisters Cecil Bristol. Yan, Saison. At syempre, insert din natin Sister Beng at syempre Sister Grace. Yan, dapat yung pinapalakpakan niya. So again, the gospel is the good news because it contains because it contains the exceedingly wonderful message of God's redemption, of simple humanity to the death and resurrection of His Son, Jesus Christ. In addition to that, the gospel is the heart, the central core of Christian preaching. At sinasabi rito, no, the English noun gospel comes from the Anglo-Saxon term God's spell, meaning glad tidings. Pag sinabi rin natin glad tidings, yun din po yun, mabuting balita. It is translated from the Greek word evangelion, no? Evangelion, which means good message. Originally, the word was related to news of military triumph. So, kung titingnan natin, 'di ba? Yan ay inuugnay din, 'di ba? 'Di ba katulad ng mga iba pagka may mga digmaan, 'di ba? Sila nagtatagumpay. So, yun po ay binibilang din good news. At ang sabi rito, no, but when the New Testament was recorded, no, its writers assigned the term gospel to the good news of salvation in Jesus Christ. Sa madalit sabi, ang ebanghelyo ay ang mabuting balita dahil naglalaman ito ng napakagandang mensahe ng pagtubos ng Diyos, no, ng makasalanang sangkatauhan sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng kanyang anak, si Jesucristo. Ang ebanghelyo ay walang iba kundi ang puso o ang pinakapuso ng pangangaral ng Kristyanismo. Ang salitang Ingles na gospel ay nagmula sa salitang Anglo-Saxon, no, na Godspell, na nangangahulugang mabuting balita. So pinapakinggan natin ngayon ay mabuting balita. Isinalin ito mula sa Griegong, sabi dito, no, mula sa Griego na evangelion, na nangangahulugang mabuting mensahe. Noong unang salitang ito ay kaugnay ng balita ng tagumpay sa digmaan. Ngunit nang isinulat ang bagong tipan, iniugnay ng mga manunulat nito ang salitang ebanghelyo sa mabuting balita ng kaligtasan kay Kristo. Maliwanag po yan. At dito nga po sa Proverbs chapter 12 verse 25 ay sinasabi ng salita ng Diyos, pakinggan po natin, sabi sa NIV sa New International Version, anxiety weighs down the heart, but a kind word cheers it up. So to speak, sa magandang balita Biblia, sa wikang sarili, ganito po ang pagkabanggit. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan. Ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. Kaya, ang buhay natin, no, tayo ang magtitimon yan tayo ang magpapasyan yan kung sa kaliwa mo dadalhin o sa kanan. What comes in, comes out. Kaya kung ano yung pinapakinggan natin, kung ano yung pinapahalagahan natin, kung ano yung pinapapasok natin sa ating tenga, sa ating buong pagkatao, siya rin po yung maghahari sa atin. Siya rin po yung tataglay natin. Kaya for us to overcome fear, to fear not, is number one step. The key is to focus on the good news. So focus on the good news, no? Doon lang po tayo tumuon sa mabuting balita. Sapagkat ang mabuting balita ay may dulot na mabuting bagay. Kaya nga sa Hebrews chapter 12 verse 2, anong sabi diyan, di ba? It says, let's keep our eyes on the Lord. Let's keep our eyes on the Lord Jesus, the author, the perfecter, the finisher of our faith.
Sinasabi ng salita ng Diyos na ituon natin ang ating mga mata kay Jesus lamang. So to overcome fear and to fear not is to focus on the good news. And let's go to the next. Letter E stands for to overcome fear. Doon din natin kukunin ng sagot. Letter E stands for exercise your faith. Para mapagtagumpayan natin yung pagkatakot. Para hindi tayo matakot. Para mapaglabanan natin ito. Ang kinakailangan natin is to exercise, hindi po exorcist ha. Exercise, hindi po exorcist. Yan, shoutout din po kay Sir Nora Manzano. She is also watching. So exercise your faith. So to speak, apply God's word. Ilapat natin sa buhay natin ang word of God. James 2:17, anong sinasabi dyan? Faith without works is dead. Sapagkat ang pananampalataya na walang kalakip, diba? Walang kasamang gawa ay patay. Kaya patay kang bata ka. In the Bible, exercising faith means to live in accordance with God's will and to trust in God's promises. Accepting Jesus as Savior. And including that, exercising faith in Jesus Christ means accepting Him. Accepting Him as your Savior and living in obedience to His commands. Living in accordance with God's will. Ang sabi dito, no? Living in accordance with God's will. And sabi dito, including that, faith is a motivating force that leads people to act in harmony with God's will. Kaya sa Biblia, ang pagkatukoy ganito, no? Sa Biblia, ang pagsasabuhay ng pananampalataya ay nangangahulugan ng pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. So kung tayo may pananampalataya, kung ine-exercise natin ang pananampalataya, ibig sabihin niyan, tayo po ay namumuhay, ang ating pamumuhay ay ayon sa kalooban ng Diyos. Nandun yung ating pagtitiwala sa kanyang pangako. Na hindi siya katulad ng tao na kung anong kanyang sinabi ay kanyang sasagawa. At bilang karagdagan, ito'y nangangahulugan ng pagtanggap kay Jesus bilang tagapagligtas. Ang pagkasabuhay ng pananampalataya kay Jesucristo ay nangangahulugan ng pagtanggap sa Kanya bilang tagapagligtas. At pamumuhay ng may pagsunod sa Kanyang mga utos. Kaya kung tayo may pananampalataya sa Panginoon at tinuutusan niya tayo na huwag tayo matakot, yun po yung susundin natin. At sa pang-araw-araw nating buhay, ang Diyos po ay may lagi pong, di ba, ibinibigay sa atin na solusyon sa ating problema. Di ba? In the Bible has an account, no? 365 times na sinasabi sa atin na fear not, na huwag tayong matakot. So so sa madalit sabi, yung ating buong isang taon ay covered ng kanyang mensahe sa pang-araw-araw nating buhay, every minute, every moment, every day, na huwag tayong matakot. Ito yung nangangahulugan ng pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang pananampalataya ay isang pwersang nag-uudyok upang ang mga tao ay kumilos ng ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya kung tayo po'y natatakot at nabubuhay sa pagkatakot, na hindi man natin inaasahan, di ba, dumarating sa ating buhay yan, pero kung pananatilihin natin yan, hindi tayo namumuhay sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ang kalooban ng Diyos sa atin, and I quote John chapter 10, verse 10, I have come that you might have life and have it more abundantly. Ang gusto ng Panginoon, tayo may kapanadagan, tayo may kapayapaan, na-enjoy natin ang buhay in every day of our lives. Buhay naganap at kasiyasiya. And thirdly, fear not, and how to handle fear and to overcome fear is this. Una, focus on the good news. Pangalawa, exercise your faith. And thirdly, attend every fellowship. Kaya madalas pong sinasabi ng isang lingkod ng Diyos na ang pagdalo natin sa gawain ng Diyos ay malaking pagpapala sa atin. Ang pagdalo natin sa gawain ng Diyos, di ba, ay malaking blessing sa atin. Pag hindi tayo dumadalo sa gawain ng Diyos, hindi ang Diyos ang nawawalan, kundi tayo. Ang pagdalo natin sa Diyos, sa gawain ng Diyos, so to speak, ay kaliwanagan ng ating isip, nakapagpapatibay ng ating pananampalataya. Yun yung kagandahan dyan. In the Bible, fellowship is assured participation with a community of believers. Kaya di ba mas marami, mas happy. At kung titignan natin, di ba, iba yung nabubuo pagka tayo po'y sama-sama. Di ba?
It is all about community of believers that is based on shared beliefs, conviction, and behaviors. At ang sabi rito, no, the definition, the Greek word for fellowship is sabi rito, no, koinonia, which means holding something in common. So, ganun din sa atin, di ba? Sabi dyan sa Tagalog, ang kahulugan, no, nito, sa salitang Griego, para sa sinasabi nating fellowship ay, sabi rito, no, koinonia, na nangangahulugang pagbabahagi ng isang bagay na magkakapareho. So, nang mayroon ba tayo, di ba? So to speak, di ba? Ang meron tayo sa isa't isa ay pananampalataya. At yung pananampalataya na yan ay isa lang ang pinatutungkulan natin, ang Panginoong Hesus. Now, tingnan natin ang importance. Sabi rito, no? The Bible emphasizes the significance of fellowship. Now, shout out din kay Brother Renato Mendoza. Yan, dapat yan, pinapalakpakan yan. Yung pinakamalakas na may kasamang palakpak, ibigay mo na. Anong sabi rito? The importance emphasizes the significance, no? The Bible emphasizes the significance of fellowship, promoting a sense of community, mutual support, and shared spiritual growth. Sa madalit sabi, ito po yung kahalagahan ng pagdalo sa gawain sa bawat pagtitipon. Binibigyan din ng Biblia ang kahalagahan, brothers and sisters, ng pagtitipon, ng pakikisama, na kung saan ito po yung nagpo-promote ng pakiramdam, no, ng komunidad. Magkakasamang, di ba, nandun yung suporta at sama-samang paglago sa spiritual. Kasi kung titignan natin, di ba, lalong-lalo na tayo pong mga prayer partners. Kasi kung ikaw po yung mananampalataya, di ba, sabi nga, tell me who your friends are and I will tell you who you are. So kapag ka mga Kristiyano nagsama-sama, ang mga believers, prayer partners, di ba, ano pinag-uusapan nila? Ang Diyos, ang Word of God. Kaya dahil dyan, di ba, napapalago, lalong lumalago ang ating pong pagkakilala sa Diyos. Lalong lumalago ang ating pong aspetong pang-spiritual. Kaya di ba sinasabi sa 2 Peter chapter 3 verse 18, di ba? Continue to grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Continue to grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, di ba? Magpatuloy kayo sa paglago, sa pagkakilala sa Panginoong Sukristo. At lumalago yung pagkakilala natin, di ba? Sa Panginoong Sukristo, maging sa isa't isa sa atin, lumalalim yung pananampalataya natin at yung pananampalataya ng bawat isa, di ba? The more na tayo po, ang pinag-usapan natin ay Word of God. The more na pinag-usapan natin ay yung pananampalataya ng bawat isa. Hindi mawawala yan, di ba? Di ba tayo, lalo sa gawain, di ba? Nandiyan yung mga sharing portion natin. Di ba? Bukod yun sa ating personal. So, kapag napapakinggan mo yung tao, kapatid mo na pinagdadaanan yung ganito, inyan, dalampasan niya, di ba? Lumalago yung pananampalataya mo at nasasabi mo, kung napagtagumpayan niyo yun, di ba? Magagawa ko rin. Kung nakayanan niya, di ba? At kung sa tingin mo, di ba, parang imposible nakayanan niya, makakayanan mo rin. So, yun po yung kahalagahan. For us to overcome fear and to fear not is, una, to focus on the good news. Pangalawa, to exercise faith. And thirdly, to attend every fellowship. Kaya sinasabi ni madalas ng punong lingkod, di ba? Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa bawat pagtitipon. Siya man ang nagtutok o hindi, something like that. Nasa abroad man siya, di ba? Di ba? Anong sabi doon? Huwag nating kaligtaan. Sapagkat, most especially, ang pinupuntahan natin sa gawain ng Diyos, higit sa lahat, di ba? Ay ang Panginoon. Kaya yung pagdalo natin sa gawain ng Diyos, malaking blessing sa atin yan. Yan po yung sinasabi sa Hebrews 10:25, do not neglect meeting up together. Kalimutan mo ng lahat, huwag mo lang kalimutan ang pagdalo sa bawat pagtitipon na para sa Panginoon. Sapagkat yan ay ikatututo natin sa pananampalataya, ikalalago ng ating pananampalataya. Sa madalit sabi. And letter R, sa word na fear not, stands for read and meditate God's Word. Para ma-handle natin ang takot, mapagtagumpayan natin ang takot, na minsan, di ba, dumarating sa buhay natin din naasahan. So, ito yung magandang gawin natin. Read and meditate God's Word. Anong sabi rito, no? Meditating on God's Word in the Bible is the act of reflecting. It is the act of, sabi rito, no? Of reflecting on, pondering, and dwelling on the Scripture until you feel like God is speaking to you. Kaya ito pa yung madalas kong sinasabi. Di ba? Na nabasa ko sa FB na minsan may nag-post.
ang sabi ng post doon, 'di ba? Ang Biblia hindi katulad ng ibang Bible, halimbawa, let's say for an example, 'di ba? Yung El Filibusterismo, 'di ba? Pag binasa mo yung El Filibusterismo na sinulat ni Jose Rizal, 'di ba? Pag binasa mo yung librong 'yon, 'di ba? Mababasa mo yung libro pero yung author, yung nagsulat, habang binabasa mo, wala roon. Ito yung kaibahan sa Bible. Ang kaibahan sa Bible, kapag ang Bible binabasa mo, pinagninilayan mo, nandyan yung Bible, di ba? At the same time, nandyan din yung sumulat nito. Di po ba? Nandyan din yung pinanggalingan nito. Kaya dapat yung pinapalakpakan yan. So ito po yung napakaganda dyan no? Meditating on God's Word in the Bible is the act of reflecting, sabi nila, it is the act of reflecting on, pondering, and dwelling on Scripture until you feel like God is speaking to you. It's different from simply reading or studying the Bible, and is more contemplative and affects the spiritual part of you. Sa madalit sabi, yung pagmumuni-muni sa salita ng Diyos, o so to speak sa Biblia, ay ang paggawa ng tinatawag nating pagninilay, pagbabalik tanaw at pananatili sa kasulatan hanggang sa maramdaman mong nakikipag-usap sa iyong Diyos. At yun po yung totoo. Ito po yung kaibahan, di ba? Shoutout din po kay Sister Glinda, Wico Cruz. So super thanks for watching. So yun po yung totoo dyan, di ba? Anong sabi dito, di ba? Habang pinagninilayan mo, nagbabalik tanaw ka, nananatili ka sa kasulatan, di ba? Mararamdaman mo. No? Dumarating lang pagkakataon hanggang sa mararamdaman mo nakikipag-usap sa iyong Diyos. Kaya iba ito sa simpleng pagbabasa, pag-aaral ng Biblia. At mas malalim na pagmumuni-muni na nakakaapekto sa spiritual na bahagi ng iyong sarili. And I quote, kaya sinasabi sa Joshua chapter 1 verse 8, ang sabi po sa AMP, sa amplified version ng Bible, sabi dito is this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall read and meditate on it day and night. At ang tanong dito is paano natin pagninilayan ng salita ng Diyos? Araw at gabi. Ang sabi rito, brothers and sisters, huwag mo itong ilalayo sa bibig mo. Do not, sabi doon, the law shall not depart from your mouth, but you shall read and meditate it. So, habang binabasa mo siya, dapat pagnilayan mo siya araw at gabi so that you may be careful to do everything in accordance with all that is written in it. Kasi habang pinagninilayan natin ang Bible, habang binabasa natin ang Bible, mararamdaman mo yung presensya ng Diyos. At yung presensya ng Diyos na yon, yung kapangyarihan ng Diyos na yun sa iyo, nalulukob sa iyong buong pagkatao ang magiging dahilan upang unti-unti, dahan-dahan sa pang-araw-araw ng mong buhay, magawa mo ang kanyang kalooban. Matupad mo ang kanyang sinasabi. Kaya ang sabi rito sa Josue, Kabanata 1, talatang 8, sa ASND, which simply means ang salita ng Diyos, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na iyon. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kasulatan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kasi ang isang bagay, the more na binabasa mo, di ba? The more na siya ay na-appreciate mo, the more na natatandaan mo, the more na, di ba, nananalaytay sa buong mong pagkatao. So, yun yung kagandahan dito At anong sabi rito, no? Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. Kaya ang susi po, para tayo magtagumpay sa buhay, hindi lang po yung abilidad, talino, kundi Word of God. The secret key for a victorious life, for a happy, prosperous, and victorious life is the reading and meditating of the Word of God. At siyempre, habang binabasa mo yan, pinagdinilayan mo, napakahalaga din, siyempre, na pagka sa buhay. Kaya nga sabi doon, di ba, dilidilihin mo yun araw at gabi. At sa pagninilay-nilay mo, ito yung sinasabi ng Diyos sa iyo, kinakausap ka, ito yung mensahe niya sa iyo, so yun yung dapat mong sundin. Kasi ang Word of God, ang sabi doon, ang salita mo ay isang tanglaw. Di ba? Isang liwanag. Ilaw sa landas kong dinaraanan. Ang kahalagahan ng ilaw, di ba? Pag may ilaw,
Ay, kitang-kita mo yung daan, hindi ka madadapa. And that is the Word of God. It gives us direction. Diba? It teaches us what is the will of God sa buhay natin. And going to Psalm 119 verse 97, anong sabi rito? Oh, how I love your law. I meditate on it all day long. Sabi po sa Salmo, 119 ang kabanata sa talatang 77, sabi sa ASND, which simply means ang salita ng Diyos, iniibig ko ang inyong kautusan, sabi rito. Palagi ko itong pinagbubulay, sabi rito, no? Palagi ko itong pinagbubulay-bulayan. Kaya, napakasarap po, no, na sa buhay natin. Pagkagising natin sa umaga, sa ating pananala, di ba? Sa ating, pagkatapos nating mag-pray, di ba? Na hindi natin kinakalimutan ang pagbabasa ng Word of God. Kasi, di ba, iba yung araw mo kapag nagbabasa ka ng Word of God eh. At nawa nga tayo po, no, kasama ko, nawa ay muli tayong mag-umalab, mag-uminit sa atin pong pananampalataya. Kasi dati, pagising natin sa umaga, di ba, yun ang inuuna natin. We read the scriptures, di ba? We pray, we read the scriptures. Pero ngayon, ang nauna na sa atin, di ba? Timpla mo ako ng kape. Pakilagyan mo yung pandesal ng peanut butter, ng mantikilya. Di ba? So, that is the key for us to handle, to overcome fear. Una, letter F, focus on the good news. Mabuting balita lang. Pangalawa, exercise your faith. Ilapat mo yung pananampalataya mo, di ba? Ibig sabihin, isabuhay mo. I-apply mo. And letter A stands for attend every fellowship. Huwag natin kaliligtaan ng pagdalo. Sapagkat yung taong paladalo, di ba, kahit may problema, nagtatagumpay. At yun yung tao na kahit may problema, nakakangiti siya. Nagagawa niyang harapin ang anumang hamon sa buhay niya. Kaya dapat niyang pinapalakpakan niya. And I quote, sabi nga ni Taylor Swift, I think fearless is having fears, but jumping anyway. Sabi ni Taylor Swift, anong Taylor Swift? Sabi ni Taylor Swift, I think fearless is having fears, but jumping anyway. Sa tingin ko, ang pagiging walang takot ay ang pagkakaroon ng mga takot, pero patuloy na tumalon pa rin. Kung sa buhay natin, di ba, hindi nawawala yung pagkatakot, dumarating yan eh. Pero gayon pa man, di ba, sa kabila ng takot, na pagtatagumpayan natin ito, nagpapatuloy tayo, di ba, sa takbo ng ating buhay. Kasi nandyan si El Shaddai. Nandyan ang salita ng Diyos na buhay na sa atin lagi nakaagapay. Kaya nawa nga po ngayong gabing ito, no? Shoutout din po kay Sister Michiko Garcia. She's also watching, dapat yung pinapalakpakan niya. So nawa, ngayong gabing ito sa atin pong mabuting balitang napakinggan na nagbibigay sa atin ng paalala na huwag tayo matakot. Nawa ito po yung naging malaking blessing sa atin. Sapagkat may kita natin, di ba, as early as I said, yung mga abnormalities sa paligid natin, yung mga pangyayaring hindi maganda. Kasi yun yung approach ng gospel natin ngayon, di ba? Kasi Adviento eh. Laging about the second coming of Christ, the signs, di ba? Sabi doon, yung mga planeta mawawala sa hulog, mawawala sa kanya-kanyang lugar. Pero sabi doon, tayo mga nasa liwanag ng salita ng Diyos, hindi tayo dapat matakot. Because God is with us. Every day, day by day. Kaya ngayong gabing ito, tayo po mag-pray. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mensaheng aming napakinggan. Nawa ito po ay nagdagdag ng pagkapala sa buhay spiritual ng bawat isang narito. Nawa ito po ay nakatulong sa amin upang kami mapalapit sa iyo. Nawa ito po, Panginoon, ay maging pamantayan namin. Nawa, Panginoon, ng mga salita mo ay lagi mong paalala sa amin sa pang-araw-araw naming buhay. Kung minsan kami nakakadama ng takot, pangamba, hayaan mo, Panginoon, kami may mga problema, may mga alalahanin sa buhay. Lord, lagi mo kaming i-remind sa iyong pangako. Lalong-lalo sa pangako mo na hindi mo kami iwanan ni pababayaan man. At naniniwala kami, Panginoon, kami pag-aari mo. We are your property. We are God's property. And the devil is not allowed. At naniniwala kami, Panginoon, hanggat nandyan ka, hanggat ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Hanggat ikaw ang El Shaddai, na sobrang makapangyarihan sa lahat, kami ay laging magtatagumpay. At patuloy ka namin pinupuri ngayong gabing ito, Panginoon, at pinasalamatan
Ang lahat ng ito ay aming iniling sa tanging pangalan lamang po ang aming Panginoong Kristo na naghahari at tunay na hari noon ngayon at magpakailan-kailanman. Praise God. Praise the Lord. Yung pinakamalakas, talagang malakas sa palakpak na may kasamang sigaw, ibigay mo na. So again, maraming salamat po ngayong gabing ito. Yan. Praise the Lord. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig ngayong gabing ito. At hanggang sa muli sa darating na linggo from 8 to 9 in the evening, huwag nating kalilimutan pag linggo na STGN na, which simply means spread the good news. For us to be a blessing, let us always spread the good news. Good news only. At syak yun, kapag ang ating pinapakinggan ay laging good news, ang mangyayari sa atin ay pawang mabuti at kabutihan ng Diyos ang ating patuloy na mararanasan. So, ako pong inyong nakasama ngayong gabing ito sa atin pong isang oras na programa. So, yan po yung atin pong FB page, Be a Blessing, Spread the Good News. And again, ako po si Coach Ed Soriano na nagsasabing a big God bless you. God bless you more and more. Until next week, tayo po magsama-sama at naway patuloy tayong habulin ng pagpapala ng Panginoong Yesus. Amen and amen. God bless everyone.